Game na tayo? Okay. Magandang umaga po. Kung sino po yung nakakakilala kay Raymer Caral ng Net 25 po, huling lamay niya na po mamaya dyan sa may Commonwealth pagkawid ng Tandang Sora. Siya po yung mga kasama natin na reporter at nagko-cover din dito sa Rebra. Maraming salamat po. Okay, thank you, Jimmy. No? Good morning, friends and guests. Welcome to Friday Balitaan sa Hotel Rembrandt. At pasensya na kayo. Although tama lang, ang 9:30. Kasi in-interview ako ng RMN eh. Medyo haba-haba. Senyor Hernandez, morning. Morning. Today ay nandito yung ating mahal na kaibigan na presidential ball, si Congressman Roy Señeres ng OFW Party at si Congressman Pakis, nandito rin. Suki natin to. At nadyamis ko ang Father Robert Reyes. Ayun! Ito ay balikbayan tong ating kaibigan. At handay lang at meron pang at kasama rin natin si Rene Pineda ng EcoWaste, at si Shali Bitan ng Bantok 6, no? Unahin natin muna itong si presidential ball natin, si President Roy Señeres, dahil ito ay meron lang importanteng lakad at para ma-focus natin yung topic natin sa ating mga kaibigan. Alam mo kanina, in-interview ako sa RMN, ako'y nagulat na pinag-uusapan ay 4 lamang na kandidato. Teka muna kako, nasaan na yung pangalan ng Congressman Roy Señeres? Wala rin kasama, hindi rin kasama doon sa isinarbi. Papayag ka ba ron? Hindi nila alam eh. So, forgive them for they don't know that I'm a candidate. Akala ko what they're doing. Good morning, Eric. Good morning po, Congresswoman Lea. Magandang umaga po, Father, as well as my fellow occupants in Eric's table. This is your table, Eric, isn't it? Friends in media, magandang umaga po sa inyo lahat. Meron daw, sabi ni Eric, meron ako importanteng lakad. Of course, mas importante ito. Kaya lang, may commitment ako sa wife ko. Magkikita kami sa Makati ng mga 11 o'clock. So, forgive me. Kung ako na mauna dito ngayon, aalis ako ng maaga. So, I will go direct to the point. I'm running for president, not of a press club, but of the Philippines. Pilipinas, Pangulo ng Pilipinas na tatakbuhan ko. At ang aking plataforma ay ma-encapsulize natin into an acronym known as PET. So it is my PET platform. PET stands for PE, triple T. Pamilyang may edukasyon, may tahanan, may trabaho, at may laman ang tiyan. At ang pinupuntirya mo mga sektor, yan sa PET program ko, ay 4. Sino-sino sila? OFWs, but of course, no? And then yung mga jobless. How many OFWs, by the way, are there right now? There are 10 million OFWs, not to mention the ones who have already retired from overseas employment. How many jobless are there? Yung isang sector pa jobless. According to the recent Social Weather Station survey, there are now 10 million jobless Filipinos. Imagine that. Yung population ng Singapore 5 million lamang dito. 12 million pa lang jobless na. And then the underemployed na umaabot na ng 18 million. And then last but not least, itong mga contractuals na umaabot na rin ng 15 million. Yan ang aking sektor na gustong tulungan kung ako ay na-bless na maging Panginoon ng bansang ito. So why PET? Pamilyang edukasyon, pamilya pa edukasyon, may tahanan, may trabaho, at may laman dyan.
Sa ngayon, ang pamilyang Pilipino, nasa saligang batas yan di ba? The family is the foundation of every society or nation or country for that matter. Wala naman yatang bansa, kahit saan ka umikot sa mundo, na walang pamilya. So, ang konstitusyon natin, kahit hindi sinabi yan, alam na ng lahat na ang pamilya talaga ang pinaka-molecule o foundation ng bawat bansa. So, tutukan natin yung pamilya. Kasi sa ngayon, ano nangyayari sa pamilyang Pilipino? Because of overseas employment, nakakawatak-watak ang pamilya. 10 million OFWs right now. In other words, mga haligi ng tahanan, mga tatay, mga ilaw ng tahanan ay wala dito sa kanilang pamilya. Di ba panahon pa ng mga primitive men and women, itong tinatawag na Neanderthal man, natural daw na ang lalaki dapat ang umaalis ng tahanan para mag-hunt for food. Isa ngayon, sa ang profile ng 10 million OFWs, about 4 million are women folk, mga ilaw ng tahanan. Sa halip na nandito sila sa piling ng kanilang mga anak, ay nandun sila overseas. Karamihan dyan mga kasambahay, nag-aalaga ng mga anak ng ibang nanay. Sa halip na inaalagaan yung anak nila dito sa Pilipinas. Kaya kahit na walang brownout, ang bahay ay in a way may brownout dahil wala yung mga ilaw ng tahanan. Wala yung tatay, kaya tagilid dahil ang haligi ng isang pinakamalakas na haligi ng tahanan ay wala. Kaya nagiging vulnerable sila sa lahat ng mga menaces of society such as the drug menace, bullying in the neighborhood as well as in the school. Hindi dapat nangyayari ito sa ating mga pamilya. What God has put together, let no man put asunder. Yan ang sinasabi sa ating scripture. But overseas employment is putting asunder the lives of families and husbands and wives. But why are they there? In the first place, bakit sila nandoon? Gusto ba nila na mahiwalay sa pamilya nila? Masarap ba maging OFW? Of course not. I have been an overseas Filipino worker in anyway for 15 long years kasi nagsimula akong puntad economic affairs officer sa Geneva and then naging labor attaché, naging ambassador. For 15 years I spent my life overseas. So alam ko ang lungkot ng nahihiwalay ka sa pamilya lalo na pag Pasko. At di bali ako dahil as ambassador, I could come home anytime I wish for so-called home consultation. Pero itong mga kababayan nating, lalo na yung mga kasambahay, nakatali yan sa employment contract na umaabot ng 2 years. Kaya kahit anong mangyari, kahit namatay yung mga magulang niya, no, anak, hindi nakakauwi dahil sasabihin ng employer, it is not stated here in the contract that if your child dies, you can go home. And so on and so forth. Kaya grabe ang paghihirap ng ating mga OFWs. So dapat tutukan natin yan na ang ating pamilya ay nagiging solid, united, nandiyan ang tatay at nanay. Paano natin magagawa yan? Kailangan supuin natin, we have to reduce substantially the incidence of massive graft and corruption in the country because that is the root cause of the Filipino diaspora. Dahil sa corruption, money that is supposed to be spent by government to create millions of jobs in the country is instead being pocketed or plundered by crookedness in our society. So dapat natututukan yan. I believe, and modesty aside, I know well enough I speak because I have been a public servant for 35 years. Wala naman akong corruption case sa ombudsman dahil talagang iniingatan natin yung ating paglilingkod sa bayan. And then we go to joblessness. 10 to 12 million of our countrymen are jobless. Ano mangyayari sa pamilya mo kung wala kang trabaho? Pambili lang ng short pants sa mga anak mo, pangtusto sa pag-aaral nila, pambili ng Panadol o Diamicro para sa mga magulang mo may sakit, wala ka dahil jobless ka. Hindi ba? Independent na nga tayo sa Amerika, sa Spain. What can we truly say that our people are free? How can they be free when they are penniless? Babiyahe lang galing sa
Las Piñas patungong Quiapo para magsamba, walang pamasahe. Can you consider a person who has no money in his pocket a free man? Of course not. So, dapat yung joblessness, tinututukan natin yan. Pero ano ang sanhin na naman ng joblessness? Massive crime and corruption. Underemployment, kikita ngayon ng 200 piso, bukas wala. Dahil may bagyo, hindi nakakatinda ng sigarilyo sa kalye o chichirya. Yeah, that is what is happening to our country. And then, finally, itong contractuals. Alam niyo naman yung contractors po, di ba? Every 5 months, nali-lay off sa trabaho. Kapag na-lay off, pati mga anak, tigil sa pag-aaral. Maghihintay ng another 5 months para ma-rehire. In the meantime, isang meal lang kada araw, tawag niyan ni F. Sionel Jose, yung ating National Artist for Literature, altanghap. Pinag-isa na lang yung almusal, tanghalian, at saka hapunan. Altanghap na lang. Kasi na-lay off eh. Kaya pasensya na muna kayo, mag-once a day kayo ng altanghap. Pati housing, walang housing. Bakit? Kapag 5 months ka lang nagtatrabaho, paano ka magkakaroon ng housing? Hindi ka member ng Pag-ibig. Hihiram ka kahit na 1,000 sa bangko, hindi ka pahiramin dahil wala kang stable job. Yan ang nangyayari. Mabuti sana kung iisa lamang ang nagiging biktima nitong contractualization, but we are talking here of 15 million contractuals in the country, and this is against the Constitution. Why? Because the Constitution says that every worker in this country must have security of tenure. Bawat manggagawa daw, sabi ng ating saligang batas, dapat may katatagan sa trabaho. Anong klaseng katatagan niya na every 5 months ay nilili off ka? Ni Henry C., ni John Gokongwe, ni Ayala. Lukas. Bakit wala palang security of tenure? Meron na ngang enabling law yan. Ano yung enabling law dyan? Article 280 of the Labor Code says that with the kind of job that you do for your employer is necessary or desirable to his business, then you should be considered as regular, even on day 1 of your work. Contracts to the contrary notwithstanding, kahit na kayo nasa media, may kontrata na kayong 2 years dyan, meron bang angkor halimbawa ng television company na hindi necessary yung kanyang trabaho as anchor sa negosyo ng TV company? Of course, it is necessary. Therefore, it should be considered as regular. Pero ang ba, meron akong kontrata sa ganitong station na 2 years. O ano sinasabi ng Korte Suprema dyan? Sa kaso ng French School versus Zamora, when a period is fixed for the employment which precludes the attainment of tenural security, then it must be struck down, sabi ng Korte Suprema, because it mocks the law. Tinutuya ang batas. Korte Suprema na yan, ha? Pero ano nangyayari? Tuloy-tuloy pa rin over the past 40 years. Kasi ang ating saligang batas, 40 years old na yan. Yung ating labor code ay 40 years old na. Why is this happening for 40 years already? So, sa isang kaso pa ng Cielo versus NLRC, anong sinabi ng Korte Suprema? Contractualization is a deceitful agreement. Deceitful agreement. Tayo namang nasa media, alam naman natin kung anong ibig sabihin ng deceitful. Isang mapanlinlang na kasunduan na ginagamit ng mga unscrupulous or selfish employers to reap undeserved profits at the expense of their workers. 40 years na itong nangyayari sa ating mga kapwa manggagawa. Over the 40 years na ginagawa ng mga employer ito, ginagawang 555 yung kanilang mga empleyado, nililay off every 5 months. Endo, contractuals, 555. Alam niyo ba na kinumpute namin ito ng aking anak, ng si Hana? Kung magkano na itong undeserved profits over the 40-year period, alam niyo ba kung magkano inabot dito? Ito, 55.5 trillion pesos. Ito na ang mga undeserved profits in terms of 13-month pay, salary differentials, and other benefits. Inabot na ng 55.5. Nagulat kami ni Hana, yung daughter ko, Dad, who
Coincidence ba ito? Bakit umabot sa 55.5? 555! 55 trillion! Eh, pero mo, galit na galit tayo dahil yung isang pangulo daw, dating pangulo natin. Eh, ang nakurakot, 10 billion US dollars. Eh, alam niyo ba kung ilan ito? Itong nakurakot naman ng mga bagong paraon sa ating lipunan. Sa dollars, 1.4 trillion. Kanya, hindi tayo nagagalit, 1.4 trillion ito. Eh, yung nakurakot ng isang dating pangulo na 10 billion, eh, Galit na galit. eh, ang liit. Ito, 55 trillion. Ibibigay ko muna sa inyo to, Eric. Oh. In other words, eh, oh, ganun kalaki. Anong sabi ng ating mahal na Santo Papa? Systemic greed for money is a subtle dictatorship that condemns and enslaves men and women. Kaya itong mga tycoons ko natin kuno ito, mga tycoons kuno sila, mga typats. Eh, mga subtle dictators ito, mga bagong panahon ito. Kunong panahon ni Moses sa Exodus, there were only about 600,000 Israelites. And there was only one Ramses, the Pharaoh. Eh, dito ngayon, maraming mga panahon ngayon. At ang binibiktima nila, hindi lang 600,000, kundi 100 million Filipinos. And yet, who's taking up the cudgels for them? In another case of the Supreme Court, the case of Magsalin and Coca-Cola bottlers versus the National Organization of Working Men, sinabi ng Korte Suprema, and I quote, word for word, dahil na-memorize ko na ito since I was chairman of the NLRC. Ano sabi ng Korte Suprema? Contractualization demonstrates the serious problem of impoverishment of so many of our people and the resulting unevenness between labor and capital. Take note of the word unevenness. Sa ibang salita, contractualization is one clear and convincing and big proof that the gap between the rich, the chasm between the rich and the poor in this country continues to widen. And what are we, able-bodied men and women, doing about this? May batas na, may saligang batas, may labor code, mayroong mga Supreme Court jurisprudence. Bakit nangyayari pa rin ito? And this is not victimizing, enslaving not only one or two or three people, it is victimizing 15 million of our countrymen and their families. And that's the reason why I'm running for president, because I think I can do something about this. Kung mananatili lang ako na kongresista o kahit na tumakbo akong senador, na mukhang mahirap ding manalo dahil nandoon ang mga artista. Kaya sabi ko, tatakbo ako ng Pangulo. Bakit? Kasi kung ako'y senador, I cannot issue an executive order to direct all concerned to obey the law. Only a president can issue an executive order. There's no need of a new legislation. Kaya ako tumatakbo sa pagkapangulo dahil kapag ako'y nanalo, mag-i-issue lang ako ng executive order. As a matter of fact, naka-prepare na yung executive order na yan eh. Hindi ko lang dala ang kopya ngayon dito. And then, May marching order. kailangan tumupad kayo, Henry C., sa batas. Hindi naman kayo mamumulubi kapag tumupad kayo sa batas kasi all you have to do is make your people permanent. Hindi naman kayo magiging insolvent yan. At magandang pungsoy pa yan kung sa bagay tayo mga Katoliko dapat di naniniwala sa pungsoy. Eh sila na, hindi naman yata mga katunay na Katoliko yan eh. It's good for their spirit and their soul na hindi sila nanlilinlang ng kanilang mga manggagawa habang sila yung mga may marami na mga kondominium, nagkapagpatayo na ng mga airlines, yung mga manggagawa nila ay walang security of tenure notwithstanding the Constitution. Yung mga
informal settlers or squatters kasi walang mga housing. Ang mga anak out of school. Ang iba napipilitan na lang mag-OFW, iniiwanan dito yung kanilang mga mahal sa buhay. Ito lahat, the root cause of this is contractualization and of course, corruption in government. May nagtatanong sa akin na ba, paano yan? Kung gawin mong regular ang mga contractual, paano naman yung naghihintay? Na ma-hire kasi na-lay off yung iba. For another 5 months, naghihintay yung iba. Ang solusyon sa contractualization ay iba sa solusyon ng joblessness. Ang solusyon sa contractualization ay ipatupad ang batas kasi nandyan yung batas eh. Ano ang solusyon sa joblessness and underemployment of the Filipino diaspora? Tutukan yung korupsyon dahil yan ang korupsyon ang pinakananay ng joblessness, underemployment, and the Filipino diaspora. Anong sabi ng World Bank? 30% of this country's annual budget is being wasted due to plunder, due to corruption. Money that is supposed to be spent to build more infrastructure and in the process create millions of jobs are instead being plundered. Anong sabi ng Transparency International? Corruption is the cold and calculated theft of opportunities due the men and women and children who are least capable of defending themselves. Calculated theft. Parang murder. Diba? Nagiging murder ka, pumatay ka ng tao, kung may sinamahan mo ng evident premeditation, may sinamahan mo ng calculation para ka pumatay. Homicide kung walang evident premeditation. Dito, cold and calculated death. Pinaplano talaga na nakawan ang taong bayan. Paano yung pinaplano? Yan. Sa national budget, pinaplano talaga. Ito, let us set aside this much billions of pesos para panlagay, para makonvict si ganito. Di ba calculated yan? Talagang pinaplano. Itong pera na ito in billions of pesos, ibigay natin doon sa mga kapartido natin. Kasi alam mo, malaking supporter yan. Nung nakarang eleksyon, he will again support us. In the coming election, malaking leader yan. Hindi ba cold calculation yan? Para magnakaw sa kaban ng bayan? And so that's it. That's, again, let me repeat, my platform is pamilyang may edukasyon. May trabaho, may tahanan, at may laman ang tiyan. At ang aking gustong ipatupad ay ang ating saligang batas, ang ating labor code, ang ating mga Supreme Court rulings, and of course, most important of all, Scripture. Ano nakalagay sa Proverbs? Righteousness exalts a nation. Sa ibang version, righteousness makes a nation great. Sin is a disgrace to every nation. Ibiro mo, apat na yan. Saligang batas, labor code, jurisprudence, and then Scripture. Is contractualization right? Of course not. Is joblessness right? Of course not. Is underemployment right in a country which is so rich in resources? Of course not. Is the Filipino diaspora right? Of course not. And so therefore, wherever you look, wherever you go, northward, eastward, and so on and so forth, there is unrighteousness. Sa Butuan City, where I come from, that's in Mindanao. Pumunta ka sa north, nandoon yung Jollibee. Pumunta ka sa east, nandoon yung Mang Inasal. About Pisca, nandoon yung McDo. Left turn ka, nandoon yung SM. Lahat yan, contractuals ang mga empleyado. Bakit nangyayari yan? Because government, from top to bottom, is turning a blind eye. Kada eleksyon, saan sila kumukuha ng mga lalaking campaign fund? Saan sila nangihiram ng mga helicopter? Saan sila nangihiram ng mga maliliit na aeroplano para makaikot sa bansa at mag-campaign? Di dyan sa mga tycoons na yan. Kaya pag nanalo, any one of them, bulag na sila lahat.
As a matter of fact, di nyo ba napapansin, tuwing bumabiyahe, state visit, ang ating chief executive, sino kasama niya dyan? Lusyutan. Si Don Jaime Zubel de Ayala, si Henry C. Jr., si Tony Roy. Tangkapchong, Tony Coampo, saan yung representante ng labor? Wala. Anniversary ng Yolanda. Nasa kasalan. Asan siya? Nandun kay Andrew Tan. Ang mga kumpanya ay contractualized din. Nasa kasalan. Ay anong laban ng mga manggagawa sa bansang ito? Masyadong uneven, ang sabi ng Korte Suprema. And so therefore, ang gusto kong gawin lang ay maging even ang laban. Paano magiging even ang laban? Kung mayroong Pangulo na para sa kanila, para sa manggagawa. And so therefore, my friends, please help me become president of this country. 68 years old na ako eh. Naging excellency na rin ako. Ano po ba naman ang hinahangad ko sa buhay? Para mangurakot? 35 years na ako sa public service, walang ombudsman case. Nag-resign ako sa NLRC when I was still good for another 9 years during the time of Gloria. Why? My only reason was I do not want to be a part of this overly corrupt government. Nauna pa ako sa Hayat din eh. Oh. And so therefore, yun lang gusto ko, to set things aright. The just reordering of society. Yan ang gusto ko mangyari. I-reorder natin ang ating lipunan. So that 68 years old na ako, diabetic, makabigay man ako ng example on how we can lead this country so that we can help the poor. Whatever it is that you do to the least of your brothers and sisters, you do it unto God. How many least of our brothers and sisters are there in our society? 12 million jobless, 18 million underemployed, 15 million contractuals, 10 million being suffering from the pain of being separated away from their loved ones, and so on and so forth. Whatever it is that you do to the least of your brothers and sisters, do it. But how can you do it? Install somebody in Malacanang who can do it for you. Thank you very much. Thank you. Thank you, Congressman Roy, at sana ay magwagi ka. At I would like to acknowledge the presence of my utol, ng Press Club, Lakay Gonzalo, at DWIC, at presidente ng Liga ng mga Broadcasters. Sige, question. Ito, susunod ang presidente, oh. Director, pala. Sorry, si Alvin Murcia pala. Sige ko lang. Sige. Totoo ba, Congressman, kami ba kaibigan mo, siyempre, nalulungkot kami. Kung totoo yung report na eventually ikaw ay mag-slide down, hindi ko lang kung mag-slide down kung saan. At susuportahan mo si Grace po for president. Medyo nalilito yung mga kaibigan mo. Okay. Ganito po, na-interview kasi ako sa DCMM. Tinanong ako nila Karen Tabela, Big Lima, Angelita Bernard, saka si Jerry. Halimbawa lang amba, hindi kayo kandidato sa pagkapangulo. Sino ang iboboto mo? Sabi ko si Grace po. Bakit? Kasi walang bahid eh. Walang record of corruption. Presko, yan ang gusto kong leader. So, and then, pero madidisqualify siya. Sabi ko, hindi pa. Sabi ko, kung sa labor management relations, merong batas. Nasa labor code yan, in case of doubt. Between labor and management, resolve the doubt in the favor of labor. Ganun din dapat sa case ng foundling. In case of doubt, resolve it in favor of the foundling. So, tinanong na naman ako ng hypothetical question. Halimbawa lang, nag-withdraw kayo. Sa loob ko, hindi naman ako mag-withdraw eh. Pero halimbawa lang naman, nag-withdraw kayo. Sino na ngayon ang susuportahan? Sabi ko, si Grace po. And so therefore, and to tell you the truth,
Since naging MTRCB chairperson yan, hanggang naging senador, until now, hindi ko pa nakakadaupang palad yan. Hindi ko pa nakakasama yan pa, kahit magkape man lang. Pero siya gusto ko, kung ako man ay hindi tatakbo. So, ngayon tumatakbo ka na, paano na? Eh, wala nang atrasa nito. Eh, sabi nga nila kilala niyo naman ako, matagal na tayong magkakaibigan, magkakilala. Kailan pa ako matras? Kung si Gloria makapagalaro, hindi ko inatrasan eh. Kaya lang, nawala ako ng trabaho. Nag-resign ako eh. And then when I resigned, I continued to speak out against her and her regime. Kasapahan tuloy ako ng incite into sedition. Hanggang ngayon, pending. Inoopera na ako ng palasyo ng amnesty. Sabi ko, bakit ako mag-amnesty? Sasabihin ko, nagkamali ako kay Gloria? Hindi ako nagkamali. I carry that as a badge of honor. Yung meron akong pending case ng inciting to sedition na out on bail. Hindi naman case of dishonesty yan. When you commit inciting to sedition, you are just being a patriotic. You are just being a patriot. Kasi para sa bansa yan, hindi naman para sa iyo pinaglalaban mo. Kaya lang, hindi sila nag-agree sa iyo. Kaya sinampahan ng kaso. Nadetain din ako ng 24 hours sa Crimea. Di ba? At least 24 hours lang. Kung si Mandela, 24 years di ba? Any other question para, kasi alis si Congressman. Sige, Juby. Yeah, good morning po, Aba. Nakasalat ko. Yung akin lang po, siyempre, alam natin, porsigido po kayong tumakbo. If in case po na hindi po tayo, ganun din, kunwari, hindi kayo tatakbo, ano po yung next move ninyo para maituloy yung gusto ninyo? Kasi yung inyong plataforma, napakaganda ho para sa isang magiging Pangulo. Kayo po ba ay willing na ibigay yung inyong nalalaman dun sa susunod na kung sino man yung manalo? Of course, kung sino man ang mananalo sa pagkapangulo, and the remote possibility na hindi ako yun, Opo. eh, mag-usap kami. Ikaw ba ay walang utang na loob? Utang na loob sa mga tycoons na yan. Ikaw ba ay talagang para sa manggagawa, para sa contractuals? O ganitong gawin natin. Eh pero kung nanghiram yan ng helicopter, nanghiram yan, diba, tumanggap yan ng 100 million or so, eh paano pa niya mapapatupad ang batas? Magbubulag-bulagan yan. Kasi alam mo, I came from the Department of Labor and I was Director of Labor here in Metro Manila eh, hanggang sa Cagayan de Oro. Yung inspection program ng Department of Labor, merong tinatawag na priority areas yan eh. Kapag inutos sa'yo ng palasyo na huwag mo inspeksyonin itong area na ito, wala kang magagawa. So, dahil beholden ang palasyo sa mga tycoons na yan, so ang ini-inspeksyon na lang ng labor ay kung saan-saan. Pero exempted ang pag-i-inspect ng mga malalaking malls na yan. Kasi may utang na loob. Napalagay mo, sino magiging susunod na presidente? Eh, siyempre. Ako. I do not want to be immodest, you know, but I think you know already the answer. Thank you very Okay. much. Kasi alam nyo, excuse me, alam mo Juby, I'm very confident Apo. that I would win. Kasi, kung sila may machinery, anong ibig sabihin ng machinery nila? You would like to acknowledge the arrival of Mike Abe? Hindi, ganito. Ano ang machinery nila? Ano po? Si Vice President Binay, halimbawa, ang machinery niya na yung mga kumampi sa kanya mga governor, mayor, chairman ng barangay, and so on and so forth. O the other, Secretary Rojas. Ano ang machinery niya? Ganun din kung sino kumakampi sa kanya. At sa eve ng election, magpiprepare na ng mga sample ballot yan. May mga attachment yan na 500. Tuwid na daan o 500 o whatever, no? So nakalagay na sa sample ballot, President. Bawa, Vice President Binay, etc. Marroas. Pero kung yung aking message, vote for me and you'll become permanent until you reach the age of 65. I am confident na kung ikaw ay contractual,
Ipagpalit mo ba ang job security mo at saka future mo at saka future ng pamilya mo dahil may 500 na kaatas dyan? Okay, nakalagay dyan sa sample ballot for presidency ganito, hindi si Senyeres, but I'm confident na ako ilalagay dyan because they will be voting for themselves. Sa governor ngayon, oy, bait ng governor ko na ito, ito buboto ko, pero sa presidente ako yan. At why am I confident? Because over the last 2 years, inorganize ko na yung mga contractuals. Kaya nga, pakita mo nga, Robert, yung ID mo dyan, Rose Movement. Rose, no. May Rose Movement ako, yan o. O yan o, yan o, yan o. Yung seal niyan dalawang kamay na nakagapos na pinutol ng Rose. Hindi violent movement ito naputol ng Rose. Ano ibig sabihin ng Rose? Respect our security of employment. Kapag ako ang Pangulo, hindi naman natin, idadaan lang naman natin sa diplomasya, yung mga tycoons na yan, hindi naman natin basta-basta lang diktahan yan. Sabihin lang natin sa kanila, obey the law. And restitute what you have taken away from the workers for so many years. Kaya lang, may prescriptive period. Expired na yung claim ng mga iba, but may 3 years pa yan. Yung 3 years na yun, aabot ng 4.4 trillion. Yan ang aking isasampa sa mga tycoons na yan for restitution to our workers. Pero ngayon, hindi ko pa imasasampa yan. Why? Uneven ang laban Isasampa ko yan sa NLRC para ma-recover yung mga unpaid salary differentials. Matatalo lang yan doon kasi they will all gang up on the NLRC. Ang powerful na mga ito di ba? Pero pag ako ang Pangulo, magiging even ang playing field. Kaya sasampa ko yan, pababayarin ko sila, pare-restitute ko sa kanila to the tune of about 4 trillion, and then I will tell them to obey the law from now on. Because if you don't obey the law, Article 288 says that any violation of the labor code declared as unlawful, such as contractualization, may be penalized with fines and or imprisonment of up to 3 years. I don't care kahit sino kang tycoon, kung hindi ka pumayag sa diplomasya, ipakulong kita. Si Eden muna, tapos si Alvin, tapos si Mike. Sige. Ano yung reaction nyo dun sa sinagawang na investigation natin yesterday sa issue ng nagland balance na iyan wala yatang alam kung sa bigat ng mga trabaho yung official from DOTC o OTS po, lalo na yung issue ng nagland manager. Okay, alam niyo po, nung lumabas yung balita tungkol kay OFW Gloria Martinez, agad-agad I asked for the dismissal, hindi na resignation, ni Honrado. Nandiyan nga si Maruba, nag-viral sa internet kasi unang-unang tayong nanawagan na tanggalin na kasi kung resignation nangingi ko, hindi naman magre-resign yan So I asked the President to remove Honrado. Wala Parang si Purisima din, nauna pa si Presidente ng Ombudsman. So, ang pinaka-Eden, ang pinaka-solusyon dyan, wala mga Senate, Congressional investigation to defuse the situation. The President should remove Honrado. Anong sabi ni Honrado? Hindi naman sa akin yung Office of Transport Security. My God! Ako, ambassador ako. Under me were the tourism attaché, military attaché, labor attaché, and so on and so forth. Kung may kapalpakan yung labor attaché, sasabihin ko, hindi, sa Department of Labor yan. Nasa umbrella yan ng NAIA, patawag mo yan, Honrado. Ano ba yung mga anomalya na yan? Kaya lahat, papalitan. OTS chief, palitan mo lahat yan. Nagagawa ba niya yan? Kadali-daling gawin ngayon nagkakatwiran pa. Alam mo, mahal na Pangulo, ako naman naniniwala hindi kay korap sa totoo lang. Ang problema sa iyo kulang ka sa pagmamahal sa bayan Kulang ka sa pagmamahal sa OFW, kulang ka sa pagmamahal sa mga mahihirap. Dagdagan mo naman ang pagmamahal
Kung mahal mo ang OFW, hindi mo na kinakanlong yung honrado na yan. Madidipyas mo yung situation. Parang pressure cooker na dapat pasingawin. Hindi mo pinasisingaw, sasabog yan sa mukha mo. Alvin. Ambassador, Si Mike. tanong ko lang yung ano, kasi sabi nyo luma na yung ano, yung labor code, 40 years na. Tapos tuloy pa rin ang contractualization. Meron kasi tinutungtungan yung mga tycoon eh. Merong labor contractualization law, yung Herrera law. Mas bago yung kaysa sa labor code. Ano masasabi na doon? Alvin, Oh. kung may maipakita po kayo sa akin, right this minute, or in the next following days na may Herrera law, which has legalized contractualization, I will withdraw my candidacy. There's no such law! There's no such law! Misperception yan. Mukhang naging mind conditioning na ginagawa yan ng mga tycoons. Naging Paul guys yan. Naging brainwash, naging Paul guy si Senator Herrera. Napaka-unfair naman kay Senator Herrera yan. Mind conditioning na ginawa ng mga tycoons yan. And obviously, Alvin, with due respect to you, mukhang na-condition din ang mind natin. There's no such law. I will withdraw. Kung merong Herrera law. Chairman Mike. Chairman Mike. Mr. President, Article 1, kailangan ng Pilipinas. Hindi, Artikulo 288 ng Labor Code. Yun ang may sabi dyan na pwede sila ipakulong pag hindi sila dumat. Kailangan. Pro-life ako eh. Artikulo 1 po eh. Sa Artikulo 1 ino-authorize General Luna na pumatay ng mga recalcitrant, mga pasaway. Kaya ako naman ay pro-life, so hindi ko gagawing pumatay. Okay. Noted. Thank you. Okay, with that, I'd like to thank our guest, my good friend Roy, the next President of the Philippines. Honor po sa inyo lahat, Father po, honor po ako sa inyo. Alam niyo, ganito last word na lang, as a Catholic, naniniwala ako sa real presence of Christ in the Eucharist. At ang mga pare, kahit hindi mo gusto yung pare, kahit na hindi naglilinis ng kukuyan, ang ginagawa ko pag namimit ko yung pare, nagpapabless ako niyan eh. Why? Because they possess the hands na inauthorize ng ating simbahan to perform the miracle of transubstantiation. Pag sinabi nila, this is the body of Christ, the body and blood of Christ, maniwala kayo. Kahit na yung lasa niyan, tinapay pa rin. But, as a Catholic, you have to believe that that's the body and blood of Christ. Kaya, pag nangungumihan yun ako, pag uwi namin sa bahay ng buong pamilya, sabi ko sa mga anak at mga apo, ibukan ninyo ng bahagya ang inyong mga lips kasi takot ang mga demonyo, mga evil spirits sa blood and flesh of Christ. Magsialisan yan sa bahay natin. Kaya pagdating namin ng mga apo ko, nakanganga kami ng kaunti, takbuhan na yung mga demonyo. So, if you don't mind, Father, mag-bless ako sa iyo, I hope I will not be misinterpreted. Put on lang ito dahil politiko ako. Thank you, Congressman Roy. At Senator, Congressman, may pakiusap lang ako sa inyo. No, kasi kung manalo kayong presidente, ako po'y sumusuporta doon sa inyong problema sa mga mall owners na lahat ng kanilang mga workers ay contractual. Meron ako sinimulan pero hindi ko pa masyadong naitutulak. Ang pangalan naman. Kaya pag nagtatayo ng bagong mall si Henry C, saka si Ayala, si Gokong Wei, si lahat, naglalagay ako ng, tumatayo ako at nagsasabi ako naman. Ibig sabihin na naman, not another mall now. Gusto ko ang bagong gobyerno ay i-regulate. Moratorium muna sa mga mall. Hindi ba moratorium? Kasi pwede naman sabihin wag muna kayo magtayo, pag-aaralan muna namin yan. Kasi lahat po ng available green and open space, binibili ng Ayala, ni Henry C, lahat po. Ang Maynila ay wala na pong lugar para sa housing, wala nang lugar for parks. Kailangan po yan At lahat ng open space, ginagawang mall. Kaya can you help us with a moratorium on malls? Tapos,
Naman, yun po yung movement na sinismula. Naman. Okay, thank you. Next question, Roy. Sinusuportahan ko itong advocacy ni Congresswoman Alice at the father, good father. Dapat talaga patikusin natin yung basura na yan. May narinig na ba kayo kay President Aquino na sinawon man lang niya yung Canadian ambassador? Bakit kayo nagtatapon dito? Hindi niya nagawa yan, di ba? Nakakalungkot yan, Congressman Roy, mas mukhang mauuna pa yung Prime Minister Trudeau na gumawa na aksyon. At yan nakuha natin the other night from a friend from the Canadian Embassy. Kaya itong punta ng ating mga kaibigan dito ay timely. At I hope ay talagang maging totoo yung nakuha nating input Rapi Tima. Buhay ka. Okay. Pakinggan natin ito ating mga guests, no? Kaya mula kay Congressman Pakis, kay Rene, kay Shari, tapos kay Father Robert Reyes. Congressman, bigyan niyo kami ng update. Malinis na umaga po sa inyong lahat. Alam niyo po, magdadalawang taon na nakatambak dito ang basura ng Canada sa ating bansa. Kaya ako ay gumawa ng House Resolution 1525 at 2242. Dalawa na nga po yung ginawa kong resolution upang mapag-aralan ito. At doon po sa aming pag-aaral sa Kongreso ay nakita namin na sinira nito ang International Treaty and Basel Convention kasi po hindi po dapat na pambasura ng isang bansa ay pupunta sa isang bansa. Pero nung pong sumulat naman po ako sa ambassador ng Canada, sabi niya naman po, there's no current domestic law which the Canadian government could apply to compel the shipper to return its containers to Canada. Hindi po kami tumigil dito, kasama ko po ang lahat ng mga environment groups. Kaya po, sa pag-uusap namin sa Kongreso, talaga pong nadesisyon na namin na dapat na po ng parliament to parliament intervention. Kaya po noong August 25, dun sa House Committee on Ecology, nagpadala po kami ng united position at sulat na ibalik ang basura ng Canada sa Canada. So, nakarating na po doon. Pero sad to say, naka-receive po tayo ng reply from the committee clerk na sinasabi na yung parliament na po was dissolved on August 2, 2015 and the Committee on Environment and Sustainable Development of Canada is currently vacant and that our letter will be shared upon the constitution of its counterpart. With the winds of change, I, together with the environmental and labor groups, am hoping that the Canadian lawmakers will cross party lines and unanimously back our position in order to maintain harmonious relationship in the international community. International laws such as the Basel Convention must be respected by all to maintain mutual respect amongst member states. Kaya po ngayon, pinananawagan ko po tayong lahat na nandito, magtulong-tulong po tayo at tinatawagan ko rin po ang ating Prime Minister Trudeau to exercise all ethical trade as we raise the gear to free trade in this upcoming APEC Summit and ASEAN integration, na sana po, my dear Prime Minister Trudeau, please bring back your garbage to your country because our country is not a garbage can. Magkakaroon mo kayo ng pagkakataon na makausap si Prime Minister Trudeau? Wala sa ulan? Hindi po. Wala kayong audience with him? Wala po kaming audience kasi wala po. Saan ang gagawin ninyo? Sana po makarating itong ating press con ngayon sa kanya. Hindi kayo mag-rally? Meron po kaming gagawing pagdarasal sa Baclaran. Yun po isasabihin ni Karine. Thank you. Magandang umaga po sa inyo lahat at kinagagalak po namin na muli ay makaharap kayo tungkol sa issue na ito. Patagal na po namin ipinapakiusap ito hanggang humantong doon nga sa marami kaming aksyon na ginagawa. Ngayon ay umaasa na lang kami doon sa konting pag-asa na nagpalit yung liderato sa Canada
sana makita naman ng bagong palit na Prime Minister kung anong halaga nito sa relasyon ng Pilipinas at ng Canada. At sana ay madesisyonan niya na ibalik at kunin itong basurang tinambak dito ng mga kumpanya na nagluwas dito ng basura na yan. Pero nakalulungkot na isipin na ang lehislatura pa ng Pilipinas at ang mga civil society sector ang gumagawa ng solusyon doon sa hayagang labag sa batas na ginawa ng mga opisyal ng gobyerno ng Pilipinas. Kaya kami ay umaasa na sana gawa na to ng aksyon ng liderato ng Canada, dahil kung hindi, una namin gagawing hakbang, inihahayag na namin at matagal na namin hinayag, ay hinug na dapat nang sampahan ng kaso yung mga opisyal ng pamahalaan ng Pilipinas doon sa pagpapabaya nila at hindi nila ginawa yung trabaho nila sa ilalim ng batas na puwersahin ang gobyerno ng Canada na kuhanin yung mga basurang yan dito. Nakalagay po yan sa batas na dapat meron silang obligasyon na ito ay iparating at isabihin sa Canada na wala kaming dahilan para panatilihin yan dito, kunin nyo yan dito. So, ang nakikita namin, ihabla yung mga government officials na nagkasala ng nagpatagal ng mga basura na yan dito sa ating bansa. So, maraming salamat sa tulong ninyo na lagi nyo kaming binabantayan, lagi nyo kaming ibinabalita, kung kaya ito ay hindi namamatay ng issue. Dahil kung hindi ito nakita at nabisto, malamang sa hindi, talagang ito ay naging industriya na. Tapunan na talaga tayo ng basura. Laglag basura ang tawag dyan. Dahil marami nagpapalusot sa customs. Kasi may pera sa basura eh. Ganito yan, ay explain ko lang ng konti. Sinabi na rin ito sa isang talakayan. Ang pag-sinop o ang pag-manage ng waste doon sa bansang Canada, mahal. Ibig sabihin, mahal po ang gastos para sinupin ng maayos at ang hindi pasalaula yung kanilang lugar. Mas mura kung ito ay iluluwas at itatapon sa ibang lugar. Yun po ang basihan kung bakit isipin natin anong ginagawa ng isang exporter at importer para kumuha at magluwas ng basura. Tama po, may pera. Para matipid nila yung dapat nilang gastusin at wag masalaula yung lugar nila, pinagkakakitaan yun nung dalawang partidong nagkutsaba na salaulain yung batas at salaulain yung bansang dadatnan ng basura. Yan po ang tunay na dahilan niya. Kaya wala pong lusot eh. Sasabihin nila, recyclable plastic, malinaw po, ito'y basurang galing sa mga bahay na nabubulok at kontaminado ng kung ano-ano. May diaper, may kung ano-ano. Bawal po yan sa batas. Kung kaya sabihin natin, bakit nakarating yan dito? Anong insentibo na meron ang isang magluluwas at tatanggap? Ang insentibo po yung hindi na sila gagastos para sinupin yung basura nila. Halimbawa po, sa Philippines, ang ginagastos po ng ating pamahalaan, local government man at national government, mahigit ng 500 piso per capita ang gastos ng pamahalaan para lamang sinupin. Hindi man sinupin eh. Likumin, itambak, itapon. 500 pesos per capita. So, kung ang Canada ay isang maunlad na bansa, malinaw ho na hindi lamang 500 pesos per capita ang kanilang gastos. Kung yung volume na yan ay wala doon sa kanilang lugar, yung po ang nadideduct sa kanilang appropriation o sa kanilang gastusin. So, ibig sabihin, talagang merong insentibo para hindi doon panatilihin sa kanilang lugar yung hindi ka nais-nais na bahagi ng kanilang basura. Okay. Yun po ang tunay na dahilan. Kaya, nagwa-warning din po kami kung hindi makakuha sa pakiusap doon sa bagong Prime Minister,
Bahala na po yung kung sino man yung susunod na gobyerno, basta po yung nagkasala dito sa issue na ito ay talagang dapat managot sa batas. Correct. Yun po ang aming gagawin. Salamat Okay. po. Thank you, Rene. At meron yata katanungan si Rapi Team, ha? Rafi, sige, go ahead. Kung may information lang po kayo na bukod sa Pilipinas, meron pa bang ibang bansa na tinatapunan nila ng... Meron po, mariresearch po ninyo sa USA. Kung di ako nagkakamali, sa Wisconsin yata yan. Baka mali ako, paki-research na lang po sa Google. At yan ay isa din napakalaking issue. Libo-libong bakun ng tren ang pinagsasakyan ng kanilang basura. Itinatambak doon sa isang wasteland. Kaya nag-aalma yung mga tao ron kung ilang daan libong tonelada ang kanilang tinatapon. Yun po, mas mura yun kasi train connection lamang ang ginagamit nila. From Canada to the USA. Pero tignan nyo po, maunlad na bansa ang USA, kaya nilang salawlahin. Pangalawa, sabi nila, pinagmamalaki nila sa website nila, we are an environmental country. But what can you say to this? Nagtatapon ka ng basura sa neighbor mong United States of America. Ano yan, klaseng yan? Gaano ka environmental yan, ganyan? Sinasabi mo, you are number 1 in recycling. Tignan niyo po yung website nila, wow, at talaga naman sophisticated yung recycling. Pero tignan niyo po, resources po yung tinatapon nila, but hindi nila ma-recycle kasi po unrecyclable. Yung kanilang batas to recycle plastic is so stringent na pagka ni-recycle yung plastic, may mag-i-emit na toxic fume. Toxin, dioxin, and furan. So hindi po pwedeng i-recycle. Anong solution? Tapon. Pag minentain sa dumps nila, malaking gastos. Masasalaula yung kanilang lugar. To cut the long story short, in another backyard nila tinatapon yung kanilang basura. Tama po, sa ibang lugar, sa United States. Tignan po natin yung sinasabi nila sa karagatan. Mas malaki pa sa estado ng New York yung lumulutang sa karagatan na basura. Lumulutang kasi plastic. Ganun po sila katindi ang kanilang mga sistema. Kung kanya yung pong Basel Convention, pinagtibay ng mahigit na ilang daang bansa noong pang 1990s dahil yung pong issue ng transshipment ng basura. Alam yan ng Canada kasi pinakauna ang Canada na pumirma doon sa Basel Convention. Ngayon, isa pong malaking panlilin lang yung sabing wala po kaming domestic law para i-penalize yung nag-ship niya sa inyo. Ang nag-a-assume po ng responsibility yung bansang pinanggalingan. Kung kanya dapat bilang signatory doon sa convention, hindi dapat na proseso yung shipment kung ito ay labag sa batas ng convention, which is the transshipment of waste. So, malaki pong panlilin lang na wala kaming batas, meron po. So, pwede silang habulin sa international law, doon sa Secretariat ng Basel Convention. At tayo naman dito, pagkasalahin natin yung mga government officials, anong ginagawa mo? Dalawa ang batas. Local Law, RA 6969, at saka yung pong Basel Convention. Parehong nilabag ng mga local officials. Ano po ang paglabag? Pagka sinabi ito, hindi pwede dito, dapat warningan mo o sabihan mo within 30 days. Yung nagluwas niyan dito, take it back. Isa pong president. Yung panahon no ni Foreign Secretary Domingo Jason, nagluwas dito ng ilang daan. Ang Japan. Inorderan niya ang Japan. Take this back. Kinuha po ng Japan. May hiya ang Hapon. So, wala pong pwedeng sabihin na nakakahiya naman sa bansang Hapon. Number 1 trading partner natin yan, than Canada. Ngayon po, tignan nyo kung paano mag-aksyon ang mga executive officials natin dito sa issue na ito. So, yun po ang aming panawagan at aming diin at ang aming aksyon. Thank you, Rene. At tanungin natin si Shali, no? Gano'n ba katindi yung toxicity nitong mga basurang ito? Hindi pa yata na-examine ng mahusay, pero yung assessment na nagawa, depinido tayong may toxicity. Kasi 2 taon na eh. Bulok na po. Talagang rotting yung nakita natin na basura na nasa Tarlac ngayon. Ang
Ang isa sigurong ipupunto ko, yung Basel Convention, ito kasi yung nag-usap na okay, wag tayong mag-e-export ng mga basura sa ibang bansa. Yung pong amendment ng Basel Convention, ibinabawal niya specifico sa mga developed countries na mag-export sa developing countries. Usapin po ng hustisya dyan na involved. Kasi yung developed countries, ito din pinupoint out ni Karen, may malaki ang kakayanan nila na resolbahin yung kanilang problema sa basura. Pag dinala pa nila yung basura nila sa mahirap na bansa, lalo na nilang pinapataas yung pagpapahirap sa bansang yun. Kaya po, ang dinidinginan namin sa Canada, yung usapin ng pagpirma sa amended Basel Convention. At signatory po ang Canada niyan at ganoon din ang Pilipinas. Ang natitira lang po ay i-ratify. Sa kaso natin, Senate ang dapat mag-ratify. Ganoon din naman sa kaso nila. Pero ganun pa man, dahil signatory tayo ng Basel Convention, hindi tayo nag-e-export ng basura sa ibang bansa. At hindi rin nila pwedeng gawin. Ang isang ipo-point out ko, sa ngayon ang kwenta namin, mga 113 million na yung cost ng pag-upo ng basura sa lugar, just sitting there, it's costing something like 130,000 a day. Mahigit 2 taon na, we're talking about 131 million. Pero siguro po, narinig nyo na yan dati sa amin. Ang sasabihin ko lang, anong bago ngayon? Ang bago ngayon, na ang background natin APEC trade ang pinag-usapan natin dito. Ngayon, itong trade, alam na natin na pwedeng palitan ng bansa, ng produkto ng mga bansa na tumatawid ng boundaries. At ang pag-iingatan po natin dyan, kasama ng mga produkto minsan, katulad ng nangyari sa atin sa GPEPA, at tumatawid minsan basura. So, hindi rin naman bago. Ang sasabihin ko po sa inyo na pag sinabi na kabaguhan ngayon, medyo hopeful po itong si Prime Minister Trudeau kumpara dun sa unang gobyerno na pinalitan niya, yung Harper government. Maganda po ang komposisyon ng kanyang halimbawa unang cabinet. Kalahati, kababaihan. May gender equity siyang pinatupad sa kanyang cabinet. Nagbibigay siya ng mas mataas na ambisyon. Sabi niya, pagpunta nila sa Paris para sa pag-uusap sa climate change. So magaganda po yung signal na naririnig natin mula sa gobyerno ni Prime Minister Trudeau. At gusto namin manangan sa pag-asa sa kasong ito na baka naman hindi niya gayahin yung Harper government na in-stonewall talaga tayo. Sabi niya, hindi na problema yan, you deal with it. Iniwan niya doon sa commercial establishment yung pag-aayos ng basura. This time, dahil may magandang signal na nanggagaling sa bagong gobyerno, umaasa tayo na makikita nila ang tama at mali dyan sa usapin ng relasyon ng mga bansa at mabibigyan nila tayo ng hustisya sa pagkakataong ito. Nagtataka po kami para dun sa isang nagtanong kanina na magkaroon ng audience kay Prime Minister Trudeau. Umaasa din kami dyan dahil medyo maganda yung dating nung kanyang gobyerno at meron kaming ilang kinakausap sa cabinet niya kung sakaling magbibigyan kami ng audience. Napakakitid lang ng panahon na dito kaya hindi ganoon kataas yung pag-asa namin. Still, ang panawagan namin sa kanya, total, pinawalang bisa mo yung maraming ginawa ni Harper, kung maaari sa kasong ito, bigyan mo rin kami ng justice, pawalang bisa mo rin yung ginawa ng gobyerno. Take it back, yun lang naman. Okay, si Lakay. Ma'am Shari, sa Palacio lang, ano bang status ganito mga basura? Iba meron sa Tarlac, meron sa Subic, sa Pier, gano'n makarami yan. Yung pinag-usapan natin. Kung kami yung tatanungin nyo ng total, malaking bilang namin kaya sa official na nakalagay. May 55 na unang shipment, may 48 sa pangalawa. Okay. Yung pong una, yung 50, binasag-basag nila. 14 yung unang dinala sa Subic, tapos hinanapan nila ng bahay, dinala sa Tarlac. Ngayon po, galit na galit ang Tarlac. Ang gobyerno at ang mamamayan ng Tarlac. Ilan pa yung natitira sa pier? Ang bilang namin na nandyan dyan, para mga 34. Yung sa Subic? Yung sa Subic, mahigit 15 na yun nandoon
ayon sa governor ng Tarlac. Tapos may 48 pa tayong sitting sa Bureau of Customs. 48 containers. Containers. 40 Ayoko magpunta sa pier. Julie, merong question. Okay. Thank you. Bago natin bigay kay Congressman Papis. Ito na po kayo, nagtataka lang po ako kasi sa ibang bansa, napakaganda ng sistema ng basura. Ano mang klase ng basura, merong kalalagyang maayos. Dito sa Pilipinas, parang wala ho tayong tamang designation ng mga basura, saan man ho ito galing. Sa inyo po bang hanay, meron po bang gumawa ng sistema para sa basura, para yung sa future din, o kaya kung may plano man kayo, para sa future yung basura, hindi na ho na pag-uusapan kung sakasakali. Sa katunayan, kung seryoso tayong walang basura, huwag dapat magkabasura na kailangan. We don't need to look to the future. It can be done now, and it's being done now in many barangays. Even provinces, nakalimutan ko lang sa probinsya, halimbawa sa Fernando, Pampanga, ang aim nila zero basura, ni-reduce nila yung tonnage ng basura nila from 70 million a year to 30 sa maikling panahon. Kaya yung mga nagsasabi na walang solusyon dyan, meron po. That is separating, segregation ng basura. Kasi pag nase-segregate, mapapakinabangan pa yung mga ginagamit na materials. At yung hindi na papapakinabangan, napakaliit na bahagi. At sinasabi namin segregation kasi ang importanteng i-segregate yung organic na nabubulok. At yung organic na nabubulok na ibabalik po yan sa lupa. Wala po bang bala sa mga junk shop owners na magkaroon din sila ng tamang paraan para, alam niyo po, sa totoo lang, para yung sumbong at nangangabaho. Hindi lang po yan pati. Dahil sa basura ko naggagaling yung mga sakit, lakas ng klase. Yung batas ho natin maganda, kagaya na sinasabi niyo, meron ho tamang designation para sa basura. Pero ang dami ho sa lungsod, lalo ho dito sa amin, na hindi ho sumusunod doon sa sinasabi ho ninyong batas. Meron ho ba kayong hakbang para ho dito? Ang pinag-uusapan ba natin, Good question. Dito sa atin. Hindi po, dito sa atin. Sa Pilipinas. Payatas. Maganda nga po ang batas natin at malaking problema namin yung pagpapatupad niya. Pero huwag kayong mabulag dun sa mga nakikita nyo dito sa urban center kasi merong nag-eksperimento na at magaganda ang resulta ng sa kanila. Maipapakita nilang kaya talaga ang zero waste. Ang Quezon City, ang kalakhan ng budget niya, 1 billion, kung di ako nagkakamali, halos sa truck yan halos sa calling yan napupunta. At may mga kontrata yan ng calling na yun ang kumikita. Of course. Pero pwedeng maalis yun. We don't need to hold them kung walang i-hold. Kaya tinanong ko kung Quezon City. Kung Pilipinas. Bilyon yan. Pero salamat sa tanong mo kasi magkakabit yung usapin ng bakit tayo nagpo-problema sa exported waste at saka yung usapin ng pagtingin natin sa sariling bakulan kung bakit dumadami rin yung waste. Ganun pa man, ibabalik kita doon sa Canada kasi maraming pwedeng gawin ng Canada to make it right. One of them really is to take it back. Pero nabubulok na ang reminder ko, so may mga pwedeng gawin dyan para una, alisin yung toxicity niya ng mabilis at saka wala nang papakinabangan doon Counting question lang yung aming political analyst. Si Maestro. Kasi sa akin bumubulong Sige, Maestro. Maestro. Ayaw ko sanang tanongin, pero Pilipinas to and you are complaining to a foreign country. You seem to be exonerating the chief executive of this country. So, wala bang culpability nito ang ating Pangulo? Sa timeline po namin ng kung ano mga naganap sa usapin ng basurang ito, masasabi namin na may mga pagkakataon na hinarap tayo ng gobyerno para pag-usapan. Ang lagi pong nagkukulang, ibig sabihin yung tatawid din sana niya na hindi niya finally tinatawid ay maghain ang Department of Foreign Affairs ng complaint sa Committee ng Basel Convention para upuan nila ng Canada. Kasi po kung Canada ang tatanungin niyo, tumatalikod siya lagi yung previous government. Ang
kailangan gawin ng Pilipinas talaga doon, ihain yung complaint sa Basel Convention. Sa committee niya, kasi may committee to resolve eh. Tama yan. Hindi po hinahain ng DFA, pero sinasabi niya sa amin at some point na ihahain na namin. Inantay po namin ihain dahil puwersado ang Canada na sagutin yun kapag hinahin ng DFA. Kaya po hindi naman isang side lang talaga ang pinag-uusapan namin dito. Kahit sa... Father Robert, excuse me ha. Father Robert, tapos ka na ba rito? Hindi pa. Hindi ka pa tapos sa amin. May appointment. Alika sa tray. Gusto pag dumaldal ka ng konti rito, bago umalis. Sa'yo lang. Tatapusin na ni Sally. Tatapusin lang muna. Tapos tatanungin ni Jimmy. Aalis doon na hindi dumagandal eh. Ba't mo sa amin ng Sunday? Kailangan itong mga matatapang. Pasensya na po, ako po itatakbo ng Pangasinan dahil kalaban ko doon si Marco Wangco sa pagpuputol ng mga puno. Kaya ibang takbo naman po yun. Ang gusto ko lang po itagdag, salamat sa Eco Waste, Karen noong nakaraang undas, tumakbo kami sa sementeryo. At ang pangalan nga, yung basuran ay nagiging parang paulit-ulit namin ginagawa. Run against all kinds of basura. At ang aming panawagan doon ay zero basura, zero kasalanan. Pinag-uusapan natin ngayon batas ng gobyerno, international na batas, Basel Convention, local na batas, pero meron pong batas ng Diyos batas ng Diyos. Kaya si Pope Francis naglabas po ng encyclical ang pangalan ay Laudato Si. At kanyang sinabi po, huwag natin kalimutan na hindi lang po tayo nagkakasala sa tao, sa pamahalaan. Tayo po ay nagkakasala sa kalikasan. Kaya lang po, may mga bansa na nasa kamalayan na nila yung pagkakasala sa kalikasan. Ang mga Pilipino, simula na po sa mga leader, wala po sa kamalayan na ang pamumuhay nila at mga polisiya nila ay nakasasakit, nakasisira at nakamamatay sa kapaligiran. Kaya itong si Pinoy, hindi ko maintindihan. Dapat sasagutin ko po yung tanong nyo. He is culpable. He is culpable to God. Bakit? Anong klaseng presidente yan? Sasabihin, yung mga basura nyo itapon nyo sa aming bansa. Kasi kami pwede nyong lasunin. We welcome your poison. What kind of a president can say that? We welcome your poison. Oh my God. Sa akin galit ako sa kanya dahil wala pong yung kulay dilaw, walang ka-green-green. Yellow politics has to be replaced by green politics. So I have been struggling with Secretary Pahe for the longest time. I don't know whether he deserves to be the Secretary of the Environment. Hindi ba? Dapat ang isa sa pinakamaingay laban sa toxic waste ay si Pahe. Nag-ingay ba siya? Complicity. Tahimik si Pinoy, tahimik si Pahe. Pero maingay sila sa mining. Pinoy is pro-mining, Pahe is pro-mining, and this government is pro-mining and pro-basura. Diyos ko, pro-mining and pro-basura. Kaya, labag po sa batas ng Diyos ang basura. At yung basura, may kinalaman sa sinabi kanina ni Congressman Ray Señeres. Ang basura nanggagaling sa mall. The malls would want all of us to be consumerists. The more we consume, the more basura we produce. You boycott the malls, boycott the malls, boycott the malls, boycott the malls, we will have less basura. Amen. And this is following the law of God. We are literally eating this world. Kinakain natin ang mundong ito. Kapag hindi tayo tumigil ng kakakain ng mundong ito, wala na pong kakainin ang susunod na henerasyon. Yun pong tinuturo ng mga mall. Sale, monthly sale.
Di ba yung mga sale yan, hindi naman totoong sale yan eh. Niloloko po tayo, pero mga uto-uto, ang isang katerma mga Pilipino, once a month. So, tinan nyo kung ano yung timing ng sale, ha? 15 at 30. Timing, ganda eh. So, pwede ba magkaroon tayo ng policy? Pag tinanggap mo yung paycheck mo, uwi ka kagad. Make sure you go home and bring that amount of money to your wife, to your children, protect it with your life. Bakit? Hihigupin ng SM at ng Ayala. That's what happens to most of our people. They earn so little. The malls siphon it. And upon siphoning our money, we go home with trash. We literally buy trash. And that's what produces the basura, not only outside, but the basura in our minds, in our hearts, in our stomachs. We eat basura. We go to the malls, we eat basura. Correct? But then nobody's saying this. Bakit? Si Pinoy is pro-basura, pro-mall, pro-mining, pro-business that is not for the people, but for itself. So, secondly po, para makatakbo na ako. Okay, kaya yung, tandaan nyo po, yung aming panawagan, zero basura, zero kasalanan. Amen. Zero basura, zero kasalanan. Kaya Herbert Bautista, Yan. era, lahat po ng mga mayor na mahilig sa basura, Ibasura. ibasura kayo, tama. Kayo po yung nagkakasala hindi lang sa tao, kundi sa Diyos, sa kalikasan. Opo. Perfect opportunity in 1 week. Narito lahat ang media sa buong mundo. Perfect opportunity na dali natin ang basura sa PICC at or somewhere na magkakaroon ng attraction para dito sa posang ito. Baka palampasin nyo pa yan, the whole world's media will be in this country in the next few days. Kaya po, sige po, tingnan natin kung anong magagawa natin. Pero sa linggo po, inaanyahan kayo, meron tayong basuran. Okay? Ginagawa na po namin parang traditional basuran. Saan magsisimula yan? Sa Paliwanag po, sa anong time? East Avenue entrance, Quezon Circle. At 8 o'clock in the morning. Okay, anong day? Sunday, Sunday, this coming 15, Sunday. November 15. Ayun. Okay. Maraming salamat po. Magandang umaga. Thank you, Father Robert Reyes. At maganda yung input mo na yan. At Dito tayo sa Coconut House. let's go back to Nagtatanong po sila, ano po yung issue ng mga puno sa Pangasinan? Ito po ay matagal ng issue. Napansin namin to nung December 2013, nung paakyat ako ng Baguio. Pinuputol yung mga malalaking puno sa Pangasinan. At that time, ang napuputol nila, wala pang 500. Dito, pag napunta kayo sa Manila North Road, ito po yung mga dinadaanan yung puno na gumagawa ng tunnel. No, mga acacia at mahogany, wala na po yun. So far, they have cut 1,200 trees already. Heritage century trees. Salamat po sa DNR na pinayagan ng DPWH, si Bahe, pinayagan si Singson, at ang simento na sinusupply para sa road widening ay galing sa factory ni Marco Wangco. The governor of Pangasinan is against it, but he cannot fight Malacanang, who turns a blind eye to the massacre that is going on in Pangasinan. Alam niyo po, isang malaki issue. Hindi maipaliwanag ng DNR at DPWH kung saan napunta yung libo-libong board feet na mga puno na pinutol nila. Hindi nila mapaliwanag kung nasaan. Halos hindi na mayakap yun. O kaya nga po, lalaki po nun. At ngayon po, tatakbo, after this, takbo ako ng Pangasinan. Bukas ng umaga, meron kaming run free, run tree. Mga tao, tatakbo at i-adapt lahat na natitirang puno na less than 500 na lang po. Those trees, the trees that are to be cut will be more than 2,000 century-old trees. At yung bansang ito, dahil yung presidente natin walang pagmamahal sa kalikasan, okay lang putulin. Si Bahe na wala rin pagmamahal sa kalikasan, okay lang putulin. Putulin nyo lahat yan. Kasi mas maganda ang sementado, mas maganda mga bundok na minimina natin para gumawa ng mas maraming semento. Let us eat the world until there is nothing left of it.
Thank you. Thank you, Father Robert. At meron kang katanungan, Jimmy. Kaya ano, Congresswoman. kasi Rene. Sir, kasi nung pumutok na yung basura ng Canada, may lumutang na isang assistant secretary ng DNR. Sinasabi niya, hindi daw banta sa kalusugan yung basura ng Canada. Tapos pagkakita ang parehan, dapat tanggapin ng Pilipino. Hanggang ngayon, hindi pa rin ang sinasabi niya, paano makaprobahan ng Pangulo natin yan ay pabalik sa bansa nila kung yung mga kabinete niya at mga assistant secretary niya galing yung sinasabi na hindi banta sa kalusugan. Yun po yung pinupunto namin na kanilang pagkakasala sa batas. Una po, pinatikos po namin yung una nilang posisyon dahil ang kanilang pinosisyonan ay yung diplomatic position. Mismo ang DNR ang nagsasalita nung sinasabing papaano naman yung ating relasyon sa Canada. Sabi namin, wala kang karapatan at poder na posisyonan yung diplomatic argument kasi hindi mo naman trabaho yan. So ano po yung batas na kanya sinasabi na ito ay pakikinabangan? Malinaw po nung binuksan mismo ng sarili nilang mga tao, ito ay mixed waste. Wala pong pakinabang. Talagang totally zero, nothing, nada. Wala pong recycling facility ang Philippines to recycle plastic. So, ang sabi po ng batas, yung local law natin na parang ito ay kapareho rin ng Basel Convention. Pagka ang basura ay heterogeneous o kumbaga salo-salo, kahit ano nandun, bakal, bote, plastic, papel, lahat nando doon, heterogeneous, bawal. Ang classification niya under the law, ang kanyang name, hazardous. Okay. Kaya atin kina-qualify pag hazardous may impact sa health mong sarili or sa environment. So yung toxicity niyan malalaman pa lang pagka inanalyze mo siya chemically. Ngayon, mismo ang batas din ng Pilipinas na sinasabi bago ko makarakterize ang isang bulto ng basura kung ano siya talagang klase, dalawa po ang panuntunan. Una, yung characterization na physical. Titignan mo, bibilangin mo, aayusin mo kung ilan ng porsyento ng bakal, plastic, papel, bote, kung ano-ano pa. Tapos po, chemical analysis. Hindi po nila nagawa yung chemical analysis. Nag-shortcut sila, tinignan nila, nag-averaging sila, at klaro po na ito'y heterogeneous. Kaya, ang sinasabi po ng Assistant Secretary ng DNR ay labag sa batas. Yun po ay hayagang pagkakasala sa batas. Kaya pwede namin silang habulin, ihabla, hindi lamang dun sa punto ng kanilang pananalitang ganon, kundi po yung kanilang trabaho nila na bigyang notice ang DFA na magpadala agad ng notice sa Canada na ito ay kuhanin. Sa ngayon po, wala pa pong nangyayaring gano'n. So, doon po sa puntong yun, nagkasala na sila ng graft. Pag hindi nila ginawa ng tama yung trabaho nila, pag hindi nila alam yung trabaho nila under the law, magkakasala na po yun, so anti-graft to. Tama yun. If you don't know your job, not only will you have to get out, but you are liable under the graft. Nakapal ng mukha ng mga taong ito Rene, yan ang problema natin. So yun po, kailangan bigyan natin ng sample. Ang makikita po natin ganito para hindi na po maulit yan, kailangan may magkasala. Kailangan may makatikim man lang nung habla, latiguhin, kastiguhin, para na sa ganun, sa future, may magdadalawang isip, mahirap na ngayon, may nagbabantay. Made-demanda ka dyan. Kailangan gawin mo ng tama yung trabaho mo. Hindi saka dapat lagi in class suit, hindi yung isa lang kasi parang Tama po. Tama po. Pressure, Kung malinaw po na nagkasala sila, kita niyo po inamin na mismo ni Secretary Del Rosario na bagamat 2 years na mahigit, na sabi niya, oo, dapat itong isole. Oo, dapat sabihin sa Canada, kunin ito. Kumbaga, nandun na yung
huli man at magaling daw. Pero hanggang ngayon, wala. Walang papel, walang dokumentasyon na nagsasabi na nakipag-ugnayan sa Canada, we are filing this for you to take it back. Wala po. Channels lang po ng legislature. Maraming salamat sa ating magiting na congresswoman. Sila ang gumagawa ng paraan para puwersahin yung kanilang kasama sa komite, nasulatan yung counterpart. Pero walang magagawa ito. Kailangan executive action ito. Hindi po ito legislative action. Kaya tignan natin kung ano magiging bunga ng legislative action. Executive po ang kailangan dito. Okay, Archie, tapos si Robert. Ako, parang technical aspect lang. Dahil sa ibang bansa, mayroong garbologist, no? Yung nagsisegregate ng mga basura na sa dump site. Dito ba sa atin, sa Pilipinas, paano natin may standard ba tayo sinusunod na sinet up? Particular dito, ano ba yung toxic, ano ba yung hazardous? Kasi medyo malabo yung definition ng hazardous generic Kung batas yan. Batas lang. I mean, yung standard scientifically, ano magiging basis natin? Segregation. Generic din yung batas, generic Standard terminology. Standard At paano natin sinasabing hazardous? Segregation. yung kung Paano natin sinasabi? waste management sinasabi po niya yung segregation at may extent po ng dinidefine niya ano yung sinesegregate mo. Inaatasan niya ang mga local governments na mag-submit ng plano, ng 10-year plan para ipakita kung paano nilang gagawin ang segregation at i-reduce ang laman ng mga dump sites, ng mga landfills. Pero, ang alam namin ng compliance dyan, siguro mga 30% lang ay sa DENR. Pero ang DENR, hindi rin niya tinutulak, mag-comply kayo. Ngayon po yung law ginawa ng 2001, 2015 ngayon, ang pinag-uusapan natin, 15 taon na hindi pinapatupad ng DENR. Kasi sa mga unang 10 taon, pwede mo sabihin, inaayos pa yung system. Nagkukusa yung ibang local government, kaya meron tayong maituturo na ito tsaka modelo kung paano actually ginawa. Pero may batas po. May batas at hindi maliligtasan ito ng mga local government at ang DENR. Ang particular na national agency naman ng dapat na meron po yung pong National Solid Waste Management Bureau. Commission. Bureau ka yan. Meron po yung commission na yan dapat ang hinaharap niya. Meron po. So, hindi maaaring sabihin mo walang batas. Okay, Robert, last. Nangyari na yung commission, member sa NATO No action, talk only. Just so you know, ang leachate, pag pumasok sa akin rin, 1,000 years. Toxic yan. Number 2, ang leachate, pag bakal lang nakakapal, seconds lang. Walang atomic number yan. Ang question ko po how long has this been going on? We only see the tip of the iceberg. What's going on? We have 7,000 islands. We said, hanggang sa isang island yan, hindi pa lang. It's going all over. It's been going on. Kailan tinamaan, kailan nahuli? Dapat, sa Canada, ang daming mga hospital waste. Tampax, Cotex, tumawas in Woodward Drive. Tumawag ng Pag nagpunta ka, Tampax, I'll give it to you for free. Anywhere. Halo-halo yan. Liver. Covered po yan ng batas. Dapat iiwalay ang hospital at medical waste. At sino mang mahulihan ay maaaring kasuhan. Yung export na yan, yung going on for years. Pero I'll tell you, yung export bakit nagpapatuloy yan? Una, ang dahilan kung bakit nakapasok yung basura, kasi meron tayong sinasabing pwedeng pumasok yung recyclable. Kaya po unang nakapasok yan yung basura ng Canada. Kaya lang nung in-examine, hindi nga pala recyclable. Ang opposition, actually, sa pagsasara na huwag pumasok ang kahit anong basura ay yung recycling industry. Maaalala niyo po yung mga parts ng computer. Ayun. Yan po ang kalakhang pumapasok na may label na recyclable. At sinasabi nila, kapag binawal mo yung pasok ng basura, baka pati itong recyclable na to mawala. Samantala pinakikinabangan natin yung recyclable na yan.
Ang recyclable po na kahit na e-waste, malaking problema sa mga kapitbahay natin katulad ng China, Thailand. Ito po ang padalahan ng Japan at ng US ng kanilang e-waste. At yan po, yan ang hinaharap natin. Sa ngayong plastic ang pinag-uusapan, papunta po tayo sa malaking problema sa e-waste. Okay, Mayor Manny. Ito po sa topic natin pinag-uusapan. Basura ang problema. Basura din po ang sagot. Solusyon. Ngayon, gawin natin pong pagkakataon na ang buong mundo nakapokus sa Philippines ang heavy. Lahat ng tapat ng bahay, ipunin nila ang basura at itapon sa kalsada. By doing that, mapapansin tayo ng buong mundo na doon sa Pilipinas, ang protesta nila laban sa basura rin. Ang solusyon. Oo, kasi ang ating presidente, ang ating administration, want to see, to let the world see na very successful ang event. Pero walang epekto yun sa atin eh. Pero tapunan natin ang basura araw-araw sa tapat ng kalsada at kung anong sasabihin ng world press. Basura po yung problema, basura din ang ang solusyon. Ang atin pong ganito, the best defense is offense. Thank you. Okay, thank you sa advice mo, Mayor Manny, no? Medyo matapang ka masyado. Anyway, we're not don't have much time anymore. Hingin natin ng mga statement ng ating mga guests, no? From Congresswoman Takis, Rene, kay Shally. Prime Minister Trudeau, your Canada garbage is in our country. Please bring it back to your country. We say the same, Prime Minister Trudeau, we are invoking upon you our right to our sovereignty. Please take back your waste. Shally? Ang sasabihin namin sa kanya, may opportunity for change. Like there wasn't before. Now, dahil may bagong gobyerno, and we wish he will take advantage and take the garbage back. The opportunity for change is there. With that, I would like to thank our guests, Shally, Rene, at yung ating favorite na congresswoman, si Leia. Thank you for the time, and hope to see you next time. Salamat po.